Mula nung tawagin si Apostol Pablo, ay ito yung kanyang pinangangaral at dinidiin na walang ibang pinapangaral si Apostol Pablo kundi ang Kristo na ipinako sa krus. Alam natin kung bakit si Kristo ay nagkatawang tao at sumunod sa kalooban ng Ama na pinapagawa sa Kanya, at siya po ay nagsakripisyo ng buhay para sa katubusan ng mga makasalanan. So, kaya sa umagang ito, itutuloy natin ang pagtatanggol ni Pablo sa Ebanghelyo dahil alam natin ang aklat ng Galacia ay nagkaroon ng malaking problema na sila po ay tumalikod kay bilis na tinilikuran ang biyayang tumawag sa kanila para sa kaligtasan. Sa atin, sa ating lakbayin sa pananampalataya, at alam natin, napakaraming hindi matuwid na daan, o sabihin nating baku-bakong daan sa lakbayin sa pananampalataya. At maraming mandarayang aral din sa panahon natin, ay huwag tayong tumulad sa mga taga-Galacia na kay bilis na tinalikuran ang Ebanghelyo. At yan ay tinalakay natin, pero sa umagang ito, tingnan natin ang talatang 6 hanggang 10. Pero bago po yan, tayo po ay dumako sa panalangin muli. Muli po, aming Ama, kami ay lumalapit sa inyo na may pagpapakumbabang puso at patuloy na humihingi ng tawad dahil alam po ninyo at alam namin sa aming mga sarili na kami ay likas na mahina at kami po ay nagkakasala pa rin. Kung mayroon po kayong nakikita sa aming buong pagkatao na hindi po namin nahingi ng tawad, patawarin nyo kami, Ama. Dahil ang kasalanan po ang siyang maaring humadlang sa pag-unawa namin sa katotohanan ng inyong mga salita. Kaya sa umaga pong ito, samahan nyo kami sa patnubay ng Santong Espiritu sa aming talakayin mula po sa aklat ng Galacia, talatang 6 hanggang 10. Samahan nyo po kami at kayo po ang siyang maitaas at maparangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ayon po kay Terry Johnson, about po sa sowing and reaping. Pagtatanim at pag-aani. Sa katulad na paraan, maaari nating itanong, bakit ang ilang mga Kristiyano ay lumalago sa kabanalan habang ang iba ay hindi? Dahil ang kabanalan ay isang pag-ani. Depende ito sa kung ano ang itinanim. Nais mo bang lumago sa espiritual na maturidad? Tumitingin ka ba sa paligid at nakakakita ka ng malalakas, may kaalaman, masigasig na mga Kristiyano at nais mong maging mas katulad nila? Aba, anong ginagawa mo dyan? Kung ano ang iyong itinanim, ay iyong aanihin. Ano ang iyong inihahasik? May inihahasik ka ba? Ano ito? Aanihin mo mismo ang iyong itinanim. Kung hindi ka naghahasik ng mga espiritual na pangako, paano ka makakaasa ng espiritual na pag-ani? Napakaganda po ng mga katanungan niya. At yung mga katanungan iyon, kung napakinggan natin, nawa, ma-challenge tayo bilang mga mananampalataya. Bilang Kristiyano, ano nga ba ang ating tinatanim? Mga kapatid, pag-isipan natin ang mga katanungan ito ni Terry Johnson. Kung ikaw ang tatanungin, lumalago ka nga ba
sa buhay kabanalan. Ano ba ang iyong itinatanim sa ngayon bilang mananampalataya? Ano ang iyong inaasahan pag-ani sa iyong pagtatanim? Mga kapatid, sa ating teksto, may kinalaman ang paghasik at pag-ani ng ating tatalakayin ngayong umaga. Pag-usapan po natin ang buod ng konteksto ng verse 1 to 10, nabanggit ko ito nung karaan, ay nakatuon kung paano dapat tratuhin ng mga kay Kristo ang isa't isa sa pamamagitan ng gabay, patnubay ng banal na Espiritu. Natalakay natin nakaraan, dapat nating ibalik ang mga nahuli sa kasalanan ng may kahinahunan at pagpapakumbaba, at dapat tayong tumulong sa pagdadala ng mga pasanin ng bawat isa. Binigyan natin ng pansin ang dalawang bagay. Magdala ng pasanin ng isa't isa. Tiningnan natin yan. Ikalawa, magdala tayo ng sarili nating pasanin. So mga kapatid, ang verse 6 to 10 po ay mahalagang naghahatid ng ideya po na ang mga Kristiyano po ay dapat aktibong maghasik ng ano po, mabubuting gawa at gumawa ng mabuti sa iba. Dahil aanihin nila ang mga benepisyo ng kanilang mga aksyon sa anyo ng buhay na walang hanggan, na binibigyang diin na ang Diyos ay hindi po maaaring lukuhin o dayain. At anuman ang itinanim ng isang tao, yun po ang kanyang aanihin. Kung mamumuhunan ka sa paggawa ng mabuti, makatatanggap ka ng posibleng ani o positibong ani bilang kapalit, lalo na sa loob po ng komunidad ng mga mananampalataya sa church. Kaya magandang pag-usapan natin ito bilang huling pagtalakay natin sa aklat ng Galacia. So ang topic po natin ngayong umaga, being generous and doing good. Pagiging mapagbigay at paggawa ng mabuti. Ang summary po ng ating mensahe ngayong umaga, ang tunay na nabiyayaan ng kaligtasan mula sa Ebanghelyo ay mapagbigay at gumagawa ng mabuti. Uulitin ko, ang tunay na nabiyayaan ng kaligtasan mula sa Ebanghelyo ay mapagbigay at gumagawa ng mabuti. Mga kapatid, alam natin, tayong mga iniligtas ng Diyos, nabiyayaan lang tayo. Hindi tayo karapat-dapat sa kaligtasang ito. Ang marapat sa atin bilang makasalanan mula kay Eva at Adan ay alam natin, tayo po ay nailagay na sa hatol ng Diyos. Pero dahil po sa habag at awa ng Panginoon, nabiyayaan tayo ng kaligtasan. Kaya po, yung naligtas ay dapat siya ay isang taong mapagbigay at gumagawa ng mabuti. Kaya dalawang bagay ang gusto kong pag-usapan natin ngayong umaga, sowing and reaping. Paghahasik at pag-aani. Verse 6 to 8. Then, pangalawa, doing good to all. Paggawa ng mabuti sa lahat. Verse 9 to 10. Sowing and reaping. Gusto ko i-share sa inyo yung reform perspective. Ang paghahasik at pag-aani, ito daw po ay tumutukoy sa prinsipyo ng Biblia na ang ating mga kilos, mabuti man o masama, ay may natural na mga kahinatnan. Ibig sabihin, sa huli, ay aanihin natin ang iniahasik natin sa buhay na nagpapahiwatig na ang ating mga pagpili
ay may direktang epekto sa mga resulta ng ating nararanasan. At ito ay isang pangunahing batas na itinatag ng Diyos na hindi maaaring iwasan. Ang mahalaga dito, aanihin mo kung ano ang iyong itinanim. Napakaganda po sa usapin ng sowing and reaping. So mga kapatid, nabanggit ng verse 7, hindi naman natin pwedeng lakdawan nito. Huwag naman yung isipin dahil ako ay nagsishare, nagtuturo, mukhang nagpaparinig si pastor. Hindi po. Nasa talata po, anong sabi po sa verse 6? Ang sabi ng verse 6, ang tinuturuan ng salita ay dapat magbahagi sa nagtuturo ng lahat ng mga bagay na mabuti. Sakto po. The teacher's sowing and the teacher's reaping. Ang paghasik ng guro at pag-aani ng guro. Ang paghahasik po ng mga tagapagturo ng salita ng Diyos, ang mga tinuturuan po ay umaani ng mga espiritual na pakinabang at pagpapalang espiritual. Alam ba ninyo, pag sinabing blessing, ang connotation agad ng maraming tao, temporal, tama? Pero maliwanag sa Biblia, napakaraming blessing na ibinigay ng Diyos. Ephesians chapter 1. Spiritual blessing. Pero gaya ng ating pinag-uusapan dito sa ating talata, yung verse 6, ang focus dito ay malinaw sa kaugnayan ng mga miyembro o tinuturuan o katawan ng Panginoon sa mga nagtuturo sa kanila ng salita ng Diyos. May ugnayan po doon. So, ganito po. Ginamit ni Pablo ang kasalukuyang kapanahonan ng pandiwang koinonio. Kapag inutusan niya ang isang tinuturuan na magbahagi sa lahat ng mabubuting bagay sa nagtuturo sa kanila. Ibig sabihin po, sa ganitong paraan, binibigyan diin niya ang patuloy na tungkulin ng mga tinuturuan sa mga nagtuturo sa kanila. Yan ang gustong iparating ni Pablo itong sa mga taga-Galacia. Mula sa pagbanggit po ng pagdadala ng pasanin ng isa't isa at natalakay natin ang nakaraan, si Pablo po ay dumaan sa isang paraan kung maaaring dalhin ang mga pasanin na iyon. Maaaring dalhin ng sino man o partikular sa mga taga-Galacia. Sa pamamagitan ng paglilingkod mula sa kanilang makalupang mga bagay sa kanilang espiritual na tagapagturo. So mga kapatid, ngunit ano ang ibig sabihin ni Pablo nang sabihing makibahagi sa lahat ng mabubuting bagay? Ano nga ba ang ibig sabihin ni Pablo? Itinuturing po ito ng maraming komentarista bilang pagtukoy po sa provision ng pananalapi, pinansyal. Para sa mga pastor o teacher, ngunit sa palagay ko, ay hindi natin pwedeng higpitan ang kahulugan ni Pablo dito. So mga kapatid, tiyak ang pakikibahagi sa lahat ng mabubuting bagay ay may kasamang pinansyal na suporta. At ang gayong ideya ay tiyak na masusumpungan sa ibang bahagi. Kanino po? Sa pagtuturo po ng ating Panginoong Jesucristo at ni Pablo. Magandang tingnan po natin ito. Halimbawa po, nang ipadala ang 70 misyonero, isa sa mga tagubilin ibinigay sa kanila ni Jesus tungkol sa pagbabayad para sa kanilang paglilingkod. Saan natin mababasa yun mga kapatid? Luke chapter 10 verse 7. Anong sabi po dito? At mananatili kayo sa bahay ring yon, kainin at inumin ninyo ang anumang ihain nila. Bakit po? Sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang sahod. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Ang maganda po dito,
Si Kristo po ang nagsasalita, hindi ang sino mang tao. Ngayon, nang sumulat po sa mga taga-Korinto tungkol sa parehong isyo, alam po ba ninyo, nasa isip ni Pablo ang turo ni Jesus. Bakit po? Binanggit po doon sa 1 Corinthians chapter 9, verse 11 to 13. Ang sabi po dito, kung kami ay nakapaghasik sa inyo ng mga bagay na espiritual, kalabisan ba na aming anihin ang inyong mga bagay na material? 12. Kung ang iba ay mayroong ganitong karapatan sa inyo, hindi ba higit pa kami? Ito naman ang maganda kay na Pablo. Gayon may hindi namin ginamit ang karapatang ito, kundi tinitiis namin ang lahat ng mga bagay upang huwag kaming makahadlang sa ebanghelyo ni Kristo. Malalim ang pagpapahalaga ni Pablo sa gospel. 13. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga gumagawa ng paglilingkod sa templo ay kumakain ng mga bagay na mula sa templo? At ang mga naglilingkod sa dambana ay mga kabahagi ng mga handog sa dambana? 14. Gayon din naman, take note po yung sunod na bahagi, pinag-utos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng ebanghelyo ay dapat kumuha ng kanilang ikabubuhay mula sa ebanghelyo. Ito po yung gustong iparating ni Pablo. Ang dapat tingnan natin dito, ito ay pinag-uutos ng Panginoon. Nang talakayan ni Pablo ang isyu ng pagbabayad para sa mga elder sa kanyang unang sulat kay Timoteo, muli niyang naalala ang turo ng Panginoong Hesus sa usaping ito. Anong sabi po sa 1 Timothy chapter 5, verse 17 to 18? Ang matatanda na namamahalang mabuti ay ituring na may karapatan sa ibayong karangalan. Sa English yan ay double honor. Lalong-lalo na ang mga nagpapagal sa pangangaral at sa pagtuturo, sapagkat sinasabi ng kasulatan sa Deuteronomy yan, huwag mong lagyan ng busal ang baka kapag gumigiit at ang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang sahod. So, hindi natin pwedeng lakdawan itong verse 6. Muli, sa tingin ko, ang kahulugan ni Pablo sa verse 6 ay magsasama ng ganitong kabayaran, panalapi, ngunit hindi natin pwedeng kung paano natin malilimitahan ang kanyang kahulugan pagdating sa financial na suporta. Hindi naman usapin lang ang financial Napakaraming bagay na pwede tayong sumuporta sa mga tagapagturo ng ebanghelyo. Kahit tama nating isipin na nasa isip niya ang mga bagay na ito, ang point natin mga kapatid, sa ganitong paraan, makikita natin ang pagdadala pa rin ng pasanin ng bawat isa at ito ay ating pagtatanim ng kabutihan. Yun ang ibig kong sabihin, gusto kong idiin, ito'y bahagi ng pagtatanim. Bakit po yung ikalawa na makikita natin dito? Aside do sa mga tagapagturo, nagtatanim at pag-ani. In sowing, there is unexpected harvest. Sa paghasik, may aasahang ani. Anong sinabi po sa verse 7? Pansinin niyo yung verse 7. Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi maaring lukuhin, sapagkat anumang inihasik ng tao, ay siya rin niyang aanihin. Sa konteksto, alam natin, maliwanag, mula galing verse 7, dito po ay nagbababala si Pablo sa mga maaring ayaw tumulong sa pagsuporta sa ministeryo ng salita ng Diyos. Ito po ay pagkalinlang lamang sa kanilang mga sarili at ang matindi po dito, ito ay pagtuya. Gaya ng sinabi ko kanina, pinag-uutos ng Diyos. At sabi nga ng talata, hindi pwedeng lukuhin ang Diyos.
Kung ano ang itinanim, yun ang aanihin. So, kung hindi nila ito gagawin, may pag-ani ito sa buhay nila. Grabe po mga kapatid. So, pinapaunawa ng Bible at pinag-uutos ng Panginoon ang ating mga responsibilidad bilang ito rin ay ating pagtatanim. Meron po akong gustong i-share sa inyo, maiksi lang naman po. Bahagi po ng isang pastor sa probinsya. Ito po ay senior ng isang kapatiran doon sa Sumandig. Itong pastor ay nakabike lang. Tapos, pagkatapos ng service, hindi pa papakainin, uuwi na hindi kumakain. Itong kapatiran natin ito, napunta ng probinsya, sobrang naluha siya. Na tila baga, walang alintana itong mga tinuturuan na hindi man lang daw inalok na ano. Pagkatapos doon ng pastor, nagpaalam na, wala man lang daw pumigil. Abapay, pastor, kain ka muna. Wala po. Mga kapatid, huwag tayong padaya. Ito ay pagkilala sa isang hindi may kakaila na katotohanan. Ito po ay isang di nagbabagong batas ng Diyos na binibigyan diin ng pariralang ang Diyos ay hindi maluloko. Maliwanag ang Diyos ay hindi natin madadaya. Kung ano ang itinanim ng tao, yun ang kanyang aanihin. Huwag nating baliwalain ang pinag-uutos ng Panginoon. Kung maghahasik ka ng mais, hindi ka aanin ng trigo. Ito ay isang katotohanan ng agrikultura. Kung ano ang itinanim mo, iyon ang iyong aanihin. Ang punto natin, ang Diyos ay hindi natin madadaya kung ano ang iyong inihasik na kabutihan, mag-aani ka ng mga pabubuting bagay. Isa sa malaking pakinabang at napakahalaga sa buhay ng tao, kahit anong yaman mo, kahit anong talino mo, kahit anong narating mo sa buhay, kahit tagumpay ka sa lahat ng business mo, pero kung hindi mo masusumpungan ang espiritual na pangangailangan, talo ka. Useless ang buhay mo. Kung bakit idinidiin din sa scripture na dapat talaga suportahan ang pag-iibanghelyo sapagkat ang Diyos na mula sa walang hanggan ay nagkatawang tao para sa layuning tubusin ang mga tao, pero hindi po pwedeng walang susuporta sa pag-iibanghelyo. So mga kapatid, ikatlo na makikita natin, sowing according in the flesh and sowing according in the spirit. Ang paghasik ayon sa laman at ang paghasik ayon sa espiritu. Pansin niyo yung verse 8. Sapagkat ang bawat tao ay dapat magdala, Galatia, tama. Verse 8. Mali pala yung nabasa ko. Okay. Verse 8. Sorry po. Sapagkat ang naghahasik para sa kanyang sariling laman ay mula sa laman mag-aani ng kasiraan. Subalit ang naghahasik sa espiritu mula sa espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Napakaganda pong talata. Kung makikita ninyo yung sequence po ng mga talata, so maliwanag ang gayong kakilakilabot na kalagayan na naroon sa iglesia ng Galacia dahil sa impluensya ng mga huwad na guro sa kanila, masasabi natin kung paanong nadismaya ang kalooban ng kanilang tagapagturo na si Pablo. Ngunit nais ni Pablo na alalahanin nila at mapagtanto ang mahalagang prinsipyo ng pag-aani at paghasik upang sila po ay mahatulan sa kanilang pagkakamali at magsisi. Inilarawan pa niya ang alituntunin ng verse 8. Napakalino po eh. Si Pablo naghasik ng mabuting balita sa kanila at sila ay naligtas. Pero dahil po merong talagang makalaman na tagapagturo
Nadaya sila at bumalik sila sa dating paniniwala, sa Judaismong paniniwala. So mga kapatid, gaya ng paggasik ng mga huwad na guro sa Galacia, makalaman ang kanilang paggasik, pangdadaya sa iglesyang ito na makakamit ang kaligtasan sa pamagitan ng batas, ito po ay makalaman. Anong ibubunga nito? Babalik na naman sa pagkaalipin. Ang inihasik sa kanila ni Pablo na gaya ng binanggit ko, biyaya ng Diyos, ang ebanghelyo na kanilang kay bilis tinalikuran. Ito po yung nagbigay ng espiritual na pagpapala sa kanila. Buhay na walang hanggan. Ulitin ko po, pinakamahalaga sa buhay ng tao ang maligtas ang kaluluwa. Buhay na walang hanggan. Tama si Ronald Pang nang sabihin niya, tila tinuturing ni Paul dito ang kabuuan ng buhay ng isang tao sa lupa bilang isang panahon ng paghasik na naghihintay sa kanya ang pag-aani sa huling araw, ang eschatological yield ay natutukoy sa kasalukuyang paghasik. Alam natin, hindi natin alam kung kailan babalik ang Panginoon. Pero habang hinihintay natin yon, ano ang ginagawa nating paghasik? Ano yung ating mga inihasik bilang mananampalataya? Hindi natin dapat isipin na sinadya ni Pablo ito na sabihin natin, na kumbaga, hindi niya sinasabi na makakamit ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating pagtatanim sa ngayon. Alam natin, maliwanag ang pagpapaliwanag ni Pablo dito sa aklat na ito na ang kaligtasan, ang pag-aaring ganap, pagpapawalang sala ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo. Pero bilang napawalang sala o bilang iniligtas ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Ebanghelyo, sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo, hindi po maihiwalay ang mga mabuting gawa. Bunga na po ng pagliligtas ng Diyos. Pero gaya ng sinabi ng verse 8, ikaw o tayo ngayon mananampalataya, pero ano yung ating inihahasik habang hinihintay natin ang kaganapan ng ating kaluwalhatian? Saan nakapokus ngayon ang iyong isipan o yung ating isipan? Tayong lahat. Saan nakatuon? Pinapaliwanag ni Pablo ang lahat ng itinurong mismong sulat tungkol sa kung paano tayo naligtas. Alam natin, biyaya yan ng Diyos. Pero yung biyayang yon, dapat magbunga yan ng mabuting gawa. Ang punto natin, maliwanag ang pagtatanim ng ayon sa laman ay mag-aani ng kasiraan o pagkabulok at ang paghasik naman ng ayon sa Espiritu ng mga bagay, mag-aani tayo ng buhay na walang hanggan. Kinot ko po yung komentaryo ni William Hendrickson. Tamang sabihin niya sa kanyang komentaryo na ganito po ang pagkabanggit niya. Ang paghasik sa laman ay nangangahulugang payagan ang lumang kalikasan na magkaroon ng paraan. Gayon din, ang paghasik sa Espiritu ay nangangahulugan ng pagpapahintulot sa banal na Espiritu na magkaroon ng kanyang paraan. Ang gumagawa ng ayon sa Espiritu ay lumalakad sa pamamagitan ng Espiritu na tiningnan natin yan, chapter 5, verse 16. At pinapatnubayan ng Espiritu, chapter 5, verse 18. Ano ang mangyayari sa mga makakaibang kinatawan ng mga individual na ito? Nasa buhay na ito, ngunit lalo na pagkatapos ng pagkabuhay na maguli sa huling araw, siya na naghahasik upang palugdan ang kanyang laman ay mag-aani mula sa laman ng pagkasira, pagkabulok. Sa kabilang banda, ang naghahasik upang bigyang kasiyahan ng Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan mula sa anihan ng Espiritu. Napakaganda. Kaya maliwanag ang pinag-uusapan natin sa mga talata. Kaya unang challenge ko po,
Ang Biblia po, mga kapatid, ang salita ng Diyos ay hindi po nagsisinungaling. Kung ano ang inihasik, yun ang tutubo. Unihasik na binhi at aanihin ang bunga nito. Maliwanag sa ating talata, mga kapatid, kung ano ang ating itinanim, yun ang ating aanihin. Ang matindi dito, hindi nga po natin maluloko ang Diyos o madadaya. Kung ano ang inasik sa buhay na ito, yun ang ating aanihin. Kumusta po tayo? Kumusta yung spiritual natin? Tayo ba ay nahahatak ng mga bagay dito sa mundo? Makalaman yan eh. Hindi natin sinasabi na masama ang mga bagay dito sa mundo, kailangan natin yan. But as a Christian, ang priority natin ay spiritual. Na hindi nini-neglect yung mga temporal na bagay. So mga kapatid, pangalawa po, paggawa ng mabuti sa lahat. Ang sabi po ng verse 9, at huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo manlulupaypay. Verse 10, kaya't habang may pagkakataon, gumawa ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kabilang sa sambahayan ng Panginoon o ng pananampalataya. Mga kapatid, gusto kong i-quote uli na dun sa reform na pananaw, ang paggawa ng mabuti sa lahat ay nangangahulugang aktibong gumaganap ng mga gawa ng kabaitan at pagkabukas palad sa lahat na udyok ng biyaya at pag-ibig ng Diyos na may partikular na diin, pangangalaga sa mga kapananampalataya sa loob ng komunidad ng iglesia habang nagpapaabot pa rin ng pagmamalasakit sa lahat ng tao anuman ang kanilang pananampalataya, gaya ng nakabalangkas sa talata ng Biblia sa Galatia verse 10. Lalo na't mayroon tayong mabuting pagkakataon sa lahat ng mga tao. Lalo rin, mayroon tayong magandang pagkakataon sa mga tao sa Galatia na kabilang sa pamilya ng mga mananampalat. Particular na tinutukoy ng Reform view ay ang Galatia. Kasi ito yung ating teksto. Pero sa practical application, pag-isipan din natin. Unang-unang dapat nating tingnan dyan, don't be discouraged from doing good, for there is hope for it. Huwag manghinawa sa paggawa ng mabuti, kalakip nito ay may aasahan. Binanggit niya ng verse 7. Tulad ng angkop na nabanggit ni Leon Morris sa kanyang pagtrato sa talatang ito, madali para sa mga lingkod ng Diyos na masiraan ng loob o manghina. Ang pagsalungat na kanilang nararanasan hindi nagbabago at ang kabutihang sinisikap nilang gawin ay napakahirap gawin. Para sa mga lingkod, ito ay minsan dumarating yung mga panghihina. Sinabi ni Pablo sa mga taga-Galacia na huwag masiraan ng loob sa paggawa ng mabuti, kahit na sa palagay na ang paggawa ng mabuti ay katumbas ng hirap, pagsisikap. Dahil sa takdang panahon, tayo mag-aani kung hindi tayo mapapagod. So, kung magpapatuloy tayo sa paggawa ng mabuti, bilang pagsunod natin sa Diyos, dahil pinag-uutos naman na huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti. Sa pamumuhay, sa pamagitan ng pananampalataya sa Espiritu, ang gantimpala po ay darating. So, hindi na natin pag-uusapan kung ano yung mga gantimpala. Ang Diyos ay isang makatarungang Ama. Pag sinabing makatarungan, alam ng Diyos yung ating ginagawa. Ang babala dito ay huwag mapagod sa paggawa ng mabuti. Huwag sumuko. Kadalasan ang mga gantimpala ng pamumuhay sa Espiritu,
minsan dumarating na mahabang pagkaantala. Kumbaga, hinihintay natin yan, pero naantala. Ang gantimpala sa buhay na ito ay maaaring nasa sarili nating espiritu, batay sa ating itinatanim. Kaya mahalaga po yun eh. Alam mismo ni Pablo ang tungkol sa pamumuhay sa mahirap na mga kalagayan. Alam natin, si Pablo, kilala natin yan, kung paano siya nagpursigi, kung paano siya gumagawa ng mabuti, lalo na sa larangan ng pag-ibanghelyo, hindi alintana ang kanyang panganib, yung kanyang buhay. Sa kabilang buhay, ang mga gantimpala ay napakalaki para sa mga tapat. Hindi natin kailangang ipaliwanag. Ang punto natin, huwag tayong manlupaypay o mapagod sa paggawa ng mabuti. Tapat ang salita ng Diyos. Kung hindi tayo magsasawa, ay mag-aani pagdating ng panahon. Nakakapakalinaw po ng verse 9, at huwag tayong manghihinawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo malulupaypay. Tanda natin, inspired by God ang sinulat ni Pablo. So, ibig sabihin, hindi natin mapapabulaanan ang katotohanan ng salita ng Diyos kapag sinabi niya, mangyayari yon. Kaya lang, minsan tayo po ay napapagod, sa totoo lang. Lalo na, minsan yung lumalapit sa atin, laki-laki ng katawan mo, hindi ka magpagod. Mga kapatid, huwag po. Nakikita ng Diyos yung puso natin. Nagkakasala tayo, wag na tayong magbigay kung tayo may kuminto pa. Kung wala, madali naman sa pas muna ha. Wag nang misasabi na, laki-laki ng katawan mo. Ang usapin ay ang paggawa ng mabuti. Bakit po? Ang sabi ng verse 10, ikalawa, gumawa ng mabuti sa lahat ng tao at lalo sa pamilya ng Diyos. Verse 10, ulitin ko po, basahin natin. Kaya't, pansinin nyo, therefore, may pagdidiin po siya mula doon sa verse 6 hanggang 9. Ang sabi dito, kaya't habang may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat. Lahat ng tao. Pero may dinin siya sa bandang huli, lalong-lalo na sa mga kabilang sa sambayan ng pananampalataya. Bahagi ng pagdadala ng pasanin ng isa't isa mula verse 6 hanggang 9. Makikita natin yan. Ang verse 10 ay isang talata na nagbubuod sa esensya ng pamumuhay Kristiyano. Paggawa ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa kabilang sa pamilya ng pananampalataya. Ang paggawa ng mabuti sa lahat ng tao ay nangangahulugan ng pagiging kindness, pagkabukas palad, mahabagin at matulungin sa sino mang nangangailangan, anuman ang kanilang pinagmulan o paniniwala o pag-uugali. Ibig sabihin, ito po ay pagsunod sa halimbawa ni Jesus. Ano ang halimbawa ni Jesus? Nung siya po ay magkatawang tao, nilibot niya yung mga lugar na kung saan siya ay nahabag sa maraming tao, nangaral, nagturo, at nagpagaling ng mga inaalihan ng dyablo. Siya po yung ating good example, model sa lahat ng bagay. Ang paggawa ng mabuti sa lahat ng tao, ibig sabihin din ng, kumbaga, tinitingnan natin yung kanilang kalagayan. Ano yung kanilang kalagayan? Bilang isang makasalanan. Huwag natin silang ikukundina. Kailangan nila, lalo tayo, mga mananampalataya, ang paggawa ng mabuti sa larangan ng pagbabahagi ng Ebanghelyo, ay dapat sila po ay maabot. Sila po ay mahango sa tiyak na kapahamakan. Alam natin yan. Magbahagi ng Ebanghelyo sa kanila, ito po ay pagiging sensitibo sa pangailangan ng lahat ng tao. Hindi lang naman po yung material
Lagi ko sinasabi sa aking mag-ina, ang laging sabi ng asawa ko that time, hanga ako sa iyo, Papa. Ginawan ka na ng masama, pero nagagawa mo pang kausapin, nagagawa mo pang hindi ka nagbabago sa kanila. Ayun ang dapat tingnan natin. Kasi, ang tao kasi, kaya nila nagagawa yun, tandaan natin, band-aids, alipin ng kasalanan. Pero tayo ngayong mananampalataya, ay dapat mabuksan tayo na isang bagay na wala man tayo maibigay na material na bagay, pero maganda yung daladala natin na itong pinagdidiran ni Pablo, yung ebanghelyo, yung kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo sa krus, yun ang dapat na ibahagi. Paggawa ng mabuti yun, higit na paggawa ng mabuti dahil magpapala sila o pagpapalain sila sa mga espiritual na bagay. Yung salvation. Dahil yun ang puso ng Diyos mula pa umpisa. Kaya siya nagpunta dito sa mundo. Nagkatawang tao, ang layunin, iligtas ang mga makasalanan. Ako, ikaw, tayong lahat. Ngayon tayo nabiyayaan. Magkaroon tayo ng pasanin, paggawa, pagtatanim. Di ba tayo ay magiging masaya kapag nagtanim tayo ng ebanghelyo? Tutubo ito sa isang taong napangaralan na siya'y makikita natin nagbago ang buhay, na siya'y may direksyon ngayon, na ang kanyang layunin sa buhay ngayon ay parangalan ng Diyos. Di ba malaking kagalakan yon na inani natin yung pagtatanim, yung itinanim natin na ebanghelyo. Ano yung pag-ani? Naligtas yung kaluluwa ng tao. Kaya sa lahat, gagawin natin ang bagay na yon sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang sabi ng 1 Corinthians 10:31, ano man ang ating ginagawa, gawin natin sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kaya gusto kong hamunin ang mga visitor natin. Nauulit at nauulit ang pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Ang totoo, sa mga wala pa sa Panginoon, sa mga visitor natin, kung sa sarili mo, parang nakikita mo, bakit? Yung sinasabi ni Pastor, hindi ko yata magawa. By status, lahat ng tao makasalanan. At ayon sa Biblia, nailagay na ang lahat ng tao sa kahatulan. At maliwanag, deserve na mapahamak ang tao bilang makasalanan. Pero ang good news, gaya ng sinasabi ni Pablo kahit sa Korinto, wala siyang alam kundi yung ipakilala yung Kristo na napako sa krus. Kasi pag pinag-usapan ng krus, kamatayan ni Kristo yon. Kaya tina-challenge kita, ang Panginoong Hesus na Diyos na nagkatawang tao ay nagsakripisyo ng buhay para matubos ang tao sa kasalanan. Kung ikaw yun, sampalatayanan mo. Dahil sinasabi ng Biblia, sampalatayanan mo ang Panginoong Hesus. Uulitin ko, ang mahalaga ay maligtas ang iyong kaluluwa. Dahil magpapatuloy ang buhay mo dito, kung hindi mo makikilala si Kristo, yes, nangangalaga pa rin sa iyo ang Diyos, common grace yun sa iyo. Pero ang sabi ng Biblia, na ang kabutihan ng Diyos pinangangalagaan ka, ngayon kung hindi mo batid yon, ay darating at darating na nagitipon ka ng galit ng Diyos sa huling paghukom. Pero ang good news, si Christ nagsakripisyo na. Sampalatayanan mo yon, kapatid. Kung ikaw ay nandito na wala ka pa talaga sa Panginoon, para makalaya ka sa sarili mo, sa lahat ng bondage na umaalipin sa iyo na hindi mo magawa ang mga bagay na nakalulugod sa Panginoon. Sumampalataya ka sa Panginoon, lumapit ka sa Kanya, magsisi sa kasalanan. Dahil sinasabi ng Biblia, pinag-uutos sa lahat ng tao na magsisi. So mga kapatid, ituloy natin. May time pa naman tayo. Pasado na tayo, 10:00 nag-umpisa eh. Okay. Ang paggawa naman ng mabuti sa kabilang sa pananampalataya o pamilya ng pananampalataya, ito po ay napakahalaga, special na pangangalaga at pagmamalasakit sa ating mga kapananampalataya kay Kristo. Isa po ito sa
pagpapatupad ng Diyos ng kanyang biyaya, na ang kanyang pangangalaga ay gumagamit ng mga kasangkapan para mapangalagaan ang kanyang mga iniligtas. Kaya nga po, tayo ay tinipon dito ng mga banal sa pagtitipon sa tuwing araw ng linggo, kaparaanan nito ng biyaya, kundi magpalakasan, paggawa ng mabuti. Mga kapatid, ito ay pagdadala ng mga pasanin ng isa't isa. At ang maganda po dito, pagtupad sa batas ni Kristo na binabanggit ng verse 2, pag-ibig ni Kristo. Ito po ay pag-i-encourage, pagpapatibay at pananalangin para sa isa't isa at pag-udyok sa isa't isa tungo sa pag-ibig at mabubuting gawa. Ang paggawa ng mabuti sa pamilya ng kapananampalataya, ito po ay pagkilala sa body of Christ, katawan ni Kristo. At ang bawat miyembro po ay mayroong kakaibang papel at tungkulin. Binanggit naman yan sa 1 Corinthians chapter 12 verse 12 to 27. So mga kapatid, ito po ay pagkilala, pag-acknowledge, paggalang at pagsuporta sa isa't isa at paggamit ng ating mga kaloob at kakayanan upang maglingkod sa isa't isa. Roma chapter 12 verse 3 to 8. Kagamit-gamit tayo sa bawat isa. Ang point natin, ito ang pagpapakita ng pagkakaisa sa espiritu at layunin at sama-samang pagsisikap para sa pananampalataya ng Ebanghelyo. Ulitin ko, inuulit ko ang mga talata, Pilipos chapter 1, verse 27, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo. Sa ating pagtatapos, at habon, isinulat po ni John Calvin, may mga tungkulin tayo sa lahat ng tao na nagmumula sa isang likas na katangian. Ngunit ang bigkis ng isang mas sagradong relasyon na itinatag ng Diyos mismo ay nagbubuklod sa atin sa mga mananampalataya. Napakaganda ng sinabi niya. Kasi, pamilya tayo ng Diyos. Ang pagpapakita ng pagmamahal sa mga kapatid bilang pagtupad sa batas ni Kristo, ang pag-ibig, ay paghahasik ng kabutihan at paggawa ng mabuti. Tatandaan nating lahat na aanihin natin ang ating itinanim. Ito man ay sa pamagitan ng pagbibigay natin ng pinansyal at material sa iba o sa pamagitan ng pagbibigay ng emotional na suporta at pag-i-encourage sa isa. Ito po ay bahagi ng pagtatanim. Kumbaga, aani tayo. Kung itinanim natin ganung bagay, aani po tayo. So, ang bawat aksyon ay isang binhing itinatanim, mangyaring tingnan ng ating buhay ngayon at isaalang-alang kung tayo ay naghahasik sa atin sariling laman at mga pagnanasa kung tayo ay naghahasik sa Diyos at sa Kanyang mga pagnanais para sa atin. Huwag kakalimutan, hindi madadaya, hindi maluluko ang Diyos. Kung ano ang ating itinanim, yun ang ating aanihin. To God be all the glory. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, salamat po sa umagang ito na pinagkaloob niyo sa amin isang pagpapatunay na ito ang ninanais niyo sa buhay namin bilang mga anak mo, bilang nabiyayaan ng kaligtasan. At umaasa rin po kami na sa aming kalagitnaan, kayo po ay nag-aanyaya at humahamon sa bawat isa na wala pa sa inyo, na wala pang pagkakilala sa Panginoon, kahabagan niyo po sila. Salamat po sa umagang ito. Nawa pagbulay-bulayan namin ang aming nadinig na mensahe ngayong umaga.
na kami ay maging mapagbigay at gumawa ng mabuti dahil ito po ay isang pagtatanim. Pagdating ng panahon, kami ay aani. Nawa mangibabaw sa amin ang pagtatanim ng binhi ng salita mo upang mag-ani kami ng espiritual na bunga na malaking kapakinabangan sa aming lakbayin ng pananampalataya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.